Good day guys. Kumusta po kayong lahat? Mga viewers, subscribers, at mga friends. Nag-vlog ulit tayo para sa ating gagawing video na i-upload sa YouTube channel, sa ating channel na The Popsis Way. Makikita natin ngayon ang mga coins na nasa ibabaw ng lamesa. Yan ang bagong lipunan old coins. Nakikita natin ang coins na ang bagong lipunan dito sa parting kanan, ang series ng 25 centavo at ang series ng ang bagong lipunan na piso. At ito ang ibang mga coins natin na dalawang 1975 5 peso coins na ang portrait ay ang late President Ferdinand Marcos Sr., ang 1 peso coins na bagong lipunan, ang 25 centavos, ang ating 10 centavos na mga coins at ang 5 centavos na ang nakaportrait ay ang Melchor Aquino o Tandang Sora. Ang topic natin ngayon na gagawin ay ang itong 1 peso coins na ang bagong lipunan na ang series ay 1975 hanggang 1982. Kaya mga friends, let's watch the video at subscribe po tayo mga viewers at please click the notification bell para ma-update tayo sa susunod pang mga video na upload. Thank you and welcome to the Popsis Way channel. Ito tayo ngayon sa pagpapatuloy ng ating video topic na tungkol dito sa 1 piso ang bagong lipunan coin series. Makikita natin ngayon ang ating mga coins, ang series na 1975 hanggang 1982. Itong mga coins na ito ay ginawa o na-mint noong administrasyon ng ating late President Ferdinand Marcos Sr. Ito ay na-mint pagkatapos ng martial law na declare noong September 21, 1972 kung di ako nagkakamali. At ang ating coins na ito ay punong-puno ng mga historic events. Hanggang sa ito ay abutan ng People's Power o ng EDSA Revolution na nagpaalis sa ating Presidente Marcos at pinalitan ng late President Corazon Aquino. Okay, makikita naman natin ngayon na ang ating mga coins ay ito ay made sa na-issue sa Pilipinas. Ang issuing bank ay ang Central Bank. Coin series nito ay from 1975 hanggang 1982. Ang composition ay copper nickel 75%, copper ay 25%. Ang kanyang weight ay 9.5 grams, diameter ay 29 mm at ang thickness ay 1.9 mm. Ang orientation nito ay medal alignment. Demonetize ito noong January 1998. Makikita natin ngayon kung ating susuriin ang kanyang obverse. Ito ang pinakang harapan na tinatawag. Ang kanyang obverse ay nandoon naka-engrave ang coat of arms of the Philippines. Ang script nito ay Latin at ang lettering ay ang bagong lipunan. At ang engraver nito ay si Thomas James Perel. Ang kanyang pinakang reverse
ay ang merong portrait ng Jose Rizal. Makikita natin ang denomination o value ay 1 peso. At sa loob ng circle ay makikita natin ang mga division o nakaano na mga lines na octagon ang pagkakalinya. At sa bawat side nito ay makikita natin ang 3 stars. Makikita rin natin ang kanyang 1 peso coin value na naka-engrave. Sa ibaba ay wala tayong nakikitang mintage o mint. Nangangahulugang ito ay na-mint either sa US o sa Germany. From 1975 hanggang 78, wala siyang mint. Pero kung makikita naman natin na from 1979 hanggang 1982, meron siyang mint. At ang makikita nating mint, ito ay 1979, ay nandoon sa ibaba ng 1 peso value, engraved value. At kung makikita natin, isusum natin. Okay guys, yan na ata ang pinakang na zoom natin. At itignan natin itong 1 peso value. Sa ibaba nito ay mayroong naka-engrave na BSP. Na ang ibig sabihin, yung mint mark na yun ay BSP, Bangko Sentral of the Philippines. At ito ay nangangahulugang ito ay gawa sa ating bansa. Ang cover nito ay 1979 hanggang 1982. While yung isa, yung 1975 hanggang 1978, wala itong mint. At yun ay nangangahulugang yun ay na-mint sa US o sa Germany. Okay guys, dadako tayo sa kanyang features at ang kanyang details. Nandito tayo ngayon sa apps ng numista.com. I-discuss natin ang mga value ng piso coin from year 1975 hanggang 1982. Nasa ating screen ngayon ang year 1975. Makikita natin for additional information. Makikita natin itong ating obverse na 1975. Merong tinatawag na mint mark na dapat na ating makita na dito sa parting ito. Mint mark na FM o Franklin mark. Pag meron Franklin mark o FM dito sa lugar na to, malapit dito sa ribbon, nangangahulugang yon ay rare coins at mga uncirculated at proof coins ang coin na yon. At yon ay merong mataas na value at kalimitan yun na sa collector's value, yun ang pinakamataas. Ang mint mark ngayon ay madalang lang makita sapagkat ang pagkaka-mint ng mga coins ay napakakonti. At mapupunan natin dito sa 1975 hanggang 1978 ang ribbon, ang nakaano ron sa ribbon niya sa ibaba, Republika ng Pilipinas. From year 1975 hanggang 78, nakalagay dito sa ribbon na to sa baba, sa kanyang coat of arms, Republika ng Pilipinas. Pero ito namang from 1979, itong 1979 hanggang 1982, ang naka-ano naman dito sa kanyang ribbon, sa coat of arms, isang bansa, isang diwa. Yun ang pagkakaiba ng dalawang series ng coins, 1975 hanggang 1978, 79 hanggang 1982. Yan ang pagkakaiba ng kanilang ribbon, yung pinakang lettering na nakalagay sa ribbon. The price ng 1975,
na nakikita natin, ito ay na-mint na 40 million ang dami. Value ng coins ay ang kanyang value ay nasa 87 pesos ang UNC o uncirculated. Ang almost uncirculated ay 58 sapagkat ito ay nabibilang sa common coins kasi hindi siya Franklin Mint, wala siyang FM, kaya nabibilang siya sa common coins. Samantalang ang 1975 na merong mint na FM, makikita natin itong 1975 FM, ibig sabihin Franklin Mint. At ang kanyang pagkaka-mint o production ng coins ay nasa 146,000 lang siya. At may frequency ng release ng 4%. At ito ay isang special uncirculated coins, proof coins siya. Sa 1976 naman, ang coins ay ang common coins ay 68 pesos. Ito ang common coins natin na 1976. Kaya ito ay may presyo na 68 pesos. Yung ano naman ng 1976 na Franklin Mint o FM, siya ay 21,727 ang kanyang production o mintage. Proof coin siya at uncirculated. Ang kanyang value, kung mapupuna natin dahil siya ay proof coin, 170 pesos ang kanyang value. Ang ating 1977 na common coins ay nagkakahalaga ng 68 pesos din ang isang piraso. Samantalang ang 1977 na FM o Franklin Mint proof coins, ang kanyang value ay hindi naitala ng numista. 1978, ito ay common coins na may halagang 63 pesos ang UNC. Ang kasunod nito ay ang 1979. Sa 1979, ang common coins ay 96 pesos. Yan ang 1979. 96 pesos ang common coins. Nakikita natin kanyang common coins na ay 1979 ay 96 pesos, samantalang ang Franklin coins ay 190 pesos. Dadako na tayo sa 1980. Ang 1980 natin na common coins, ayan, 1980 na common coins, ang kanyang value ay binigay lang din sa very fine condition ay 51 or 81 pesos. Ang ating coins na ating nakikita ngayon ay ito ay uncirculated coins. Marami tayo niyan. At ang kasunod nito ay 1981. Ang 1981 natin na common coins, ito ay nagkakahalaga ng 63 pesos. Ito ang 1981, isa ring uncirculated coins. At nakikita natin ang kanyang kondisyon. Nadako na tayo sa proof coins o yung FM na mint. Wala rin siyang presyong ibinigay ang ating numista. Kaya dadako na tayo sa huling coins ng ating series, ang 1982. Ang 1982 ay pinakamaraming coins. Makikita natin dito sa extra fine niya ay ang halaga ay 58 pesos yung uncirculated na coins.
52,110,000 na coins na nagawa. Ito ang pinakamarami. Yan ang aking maibabahagi mga guys. Thank you. Sana ay meron kayong napulot na impormasyon mula sa akin. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye.